iPhone 6 in 2023. Sulit pa rin ba etong phone to? I mean, gumagana pa rin ba siya? Napakatanda na ng phone to guys. 2014 pa siyang na-release, like 9 years ago. Yes, 9 years guys. Meron na kasing iPhone 15 ngayon. So, 15 minus 9 equals 6. Oh, di ba? Oh, TD, oh! Mathematician. Pero yun na guys, dahil nga meron ng bagong iPhone 15 ngayon, napakamura na lang nitong phone ito. Around 1,000 to 2,000 pesos, meron ka na makikita nito sa bangketa. And also, meron ding mga reseller na medyo mas mahal pero mas good condition din. Katulad nito, 2,000 plus po to sa Shopee. So, yun na guys, pag-uusapan natin to ngayon kung okay pa rin ba siya, kung magagamit mo pa rin ba siya sa inyong mga pang daily use, o di ka naman pang capture ng mga picture, o di ka naman baka pwede pa to pang gaming. Well, unang-una sa lahat, huwag tayong masyadong mag-expect guys dahil nga lahat ng mga iba't ibang brands na kasama, pwede ka naman kasabay na pagka-release dito sa phone to, which is way back 2014, lahat sila guys ay wala na, hindi na gumagana, natapon na. Eto, napakarami pa rin in the market, like legit. Kaya naman, I'm pretty sure na marami sa inyo ang nagtataka at nagtatanong kung okay pa rin ba to. Say the line, Bart! Bato. FBI, open up! Kaya naman pag-uusapan natin yan ngayon dahil nga i-share ko sa inyo guys yung mga na-experience ko with this phone ngayong 2023. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! So, let's start pagdating dito sa kanyang design and build quality. So, ngayong 2023 guys, alam nyo naman na yung mga bagong smartphone na below 10,000 pesos ay halos plastic talaga lahat. Yes, napaka-rare lang talaga silang magkaroon ng mga aluminum back o di kaya naman mga glass back. Pero dito guys, sa iPhone 6 na na-release noong 9 years ago, meron na po siyang aluminum back, aluminum frame, and Corning Gorilla Glass front. Yes guys, hindi mo yan mahanap sa mga bagong budget phone ngayon. Pero, mabibili mo lang siya sa halagang 1,000 to 2,000 pesos. Diba? Lupit. Now, napaka-handy lang talaga ng phone ito. Perfect na perfect to sa mga bata, guys. Dahil nga meron lamang siyang 138 grams. And also, eto rin yung pinaka-manifest na iPhone na nagawa ng Apple. Yes, that's right. 6.9 millimeters lang po siya, guys. And you know, napaka-handy talaga niya. Pwede siyang gamitin one hand. And also, hindi rin siya ganun kalaki. So, perfect na talaga to kung gusto nyo ng one hand use. Tapos, kapag medyo clumsy ka naman and mabibitawan mo siya, hindi katulad ng mga bagong iPhone ngayon guys na mga glass which is magsha-shutter. Eto guys, no problem at all. Diba? Ang lupit. Ang isa rin sa nagustuhan ko about this phone guys is that kung mahilig kang gumamit ng mga wired earphones, ay pwede mo pa rin itong magamit dahil nga meron pa rin siyang 3.5mm port or headphone jack port. Hindi katulad ng mga bagong iPhones na wala na po. Dito sa baba nakalagay ang kanyang microphone, charging port, speaker, and wala na. Dito naman sa left side, nandito po ang kanyang volume rockers at saka yung kanyang notification switch. And dito naman sa right side nakalagay yung kanyang power button. So overall, para sa akin, pagdating dito sa build quality guys, okay na okay pa rin siya. Meron siyang Touch ID dito sa harapan, which is also called fingerprint kung sa Android, dahil nga sa iPhone, Touch ID. Pero kung sa Android, fingerprint scanner, diba? Mas cool talaga yung Apple guys. Okay. De, joke lang. Kapag ikukumpara ko naman to sa mga speed time ng mga bagong Android phone ngayon, pagdating sa kanilang mga fingerprint scanner, abay mas mabilis talaga yun kumpara dito sa Touch ID ng iPhone 6. Dahil nga, outdated na po ito. Medyo mabagal, pero hindi naman siya ganun kabagal na maiinis ka talaga. So, para sa akin guys, okay na okay pa rin to, especially sa mga elderly. Hindi ka naman sa mga batang, hindi pa talaga manonotice kung ano yung mabilis and yung mabagal na mga technology. Now, kapag magpo-focus naman tayo dito guys sa kanyang harapan, makikita natin dito na meron lamang siyang napakaliit na display, which is 4.7 inch, 750 pixels IPS LCD display with iron strengthened glass, oleophobic coating na rin. And hindi mo yan mahanap sa mga bagong smartphone ngayon na mga mura lang. So, sa mga mamahalin mo talaga yan mahanap guys. Now, nagdedepende pa rin po to dahil nga merong mga iba't ibang mga iPhone na binibenta ngayon sa bangketa ay meron ng ibang display ang nakalagay. Yes guys, napalitan na po ang kanilang mga original display and sometimes mas pangit and sometimes the same lang yung nilalagay nila. So, kapag mas pangit yung inilagay guys, o di ka naman yung mga Class C, Class B na type of display, abay, pangit talaga yan guys. Manonotice mo yun kaagad. So, as you can see here, kung hindi ganito kaganda yung display ng inyong mga iPhone 6 guys, naku po,
siguro napalitan yan ng mas pangit na class na type of LCD. Now, kahit na wala siyang mga high refresh rate, walang mga etc. na mga bagong Android phones ngayon, and even iPhones, abay, okay pa rin naman po siya pagdating sa aking pagsuswipe. Mabilis pa rin siya, hindi pa rin siya ganun ka-loading, and minsan lang siya naglo-loading guys, especially kapag nag-open ka ng iba't ibang mga apps, medyo naglo-loading siya ng konti. Pero kapag hindi naman, kapag nag-scroll ka lang, nako po, okay na okay pa rin itong si iPhone 6 guys. Supported pa rin niya yung mga Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, and more. Dapat lang talaga na meron kang old account na Apple ID, hindi ka naman manghiram ka na lang sa mga merong ganito. Dahil nga guys, kapag bago talaga yung account nyo, hindi kayo makaka-download ng mga old versions ng mga apps, which is, hindi mo rin magagamit dito sa phone na to. So, yun lang. Na, pagdating sa performance guys, nagtry ako dito na mag-Clash of Clans and gumagana pa rin po etong phone na to. Well, surprising talaga yun dahil nga after 9 years, wow! 9 years ago guys, wala pang mga anak yung mga barkada ko. Ngayon, meron na. Ang dami na nilang mga anak. Oh, PD! Dati, nagpi-flex lang ng iPhone. Ngayon, anak na. Kung dati guys ay kayang-kayang maglaro nito ng mga bagong games, ngayon po ay hindi na. Yung mga Mobile Legends, Call of Duty ay hindi na po gumagana dito kay iPhone 6. Therefore, sadly, kapag kayo ay nagbabalak na mag-Mobile Legends dito guys, naku po, it's not possible na po. Pwede ka maka-download actually, pero hindi mo siya mapiplay. Automatically mag-e-exit po siya. Pero, meron akong games na nalaro dito guys, which is yung Clash of Clans. And kapag gusto mo ng Clash of Clans, well, okay na okay pa rin to. As you can see here, napaka-smooth pa rin niya dito sa Clash of Clans, walang mga lag, walang mga frame drops or whatsoever. Walang mga problema actually pagdating dito guys. So siguro kapag maglaro ka ng mga kasing tulad lang nito, pagdating sa graphics, abay okay na okay pa rin yung mga games na yan dito kay iPhone 6. Siguro yung mga Temple Run, yung mga Candy Crush, games like that, pwede pa rin yan dito kay iPhone 6 guys. Ang last update pala na available dito sa iPhone 6 is 12.5.7. Yes guys, this is the last update for the iPhone 6. And medyo matagal na yan, iOS 17 na tayo ngayon guys, hanggang 12 lang etong phone na to. So you know, you get the point, hindi na po siya pwede sa mga bagong apps, mga bagong updates, and mabibehind ka talaga kapag etong phone na to ang gamit nyo. Dahil nga, behind na siya, di ba? 9 years ago. I'm pretty sure na wala sa inyo ang nag-expect na gumagana pa rin etong phone na to sa Facebook, YouTube, Messenger, Chrome, Spotify. Yes guys, gumagana yan lahat dito kay iPhone 6. So, for me, it's still a pretty usable phone na napaka-cheap na lang ngayong 2023. Kaso nga lang, yung down lang talaga dito, o di ka naman yung hindi nyo lang talaga magagawa is yung gaming, which is yung Mobile Legends, things like that. Hindi mo na yun magagawa with this phone. Now, pag-usapan naman natin yung battery, guys. So, napakalit lang talaga ng battery nitong iPhone 6. Meron lamang siyang 1,810 mAh, pero I'm pretty sure na after 9 years, hindi na po original yung battery ng phone na to. Yes, napalitan na siya, pero yung important lang is dapat okay pa din yung pinalit na battery. Dahil nga guys, naglilipa na po yung mga battery ng iPhone 6. Mabibili mo yun online, like Shopee, Lazada. So, kapag pangit na yung battery ninyong mga iPhone 6 guys, makaka-order ka lang. At saka, napakamura naman siguro magpapalit ng battery sa mga technician. So, yun na naman, kapag gusto mo na isang iPhone 6 na matagal malobat, well, definitely, palitan nyo lang yung battery guys and you're good to go. Dahil nga, kapag original pa rin na battery, madaling malobat talaga to guys. Like, legit, magcha-charge ka lang ng maghapon dito while ginagamit, nagcha-charge ka lang palagi. So, you know, kung gusto mo ng mas magandang battery, again, palitan mo na lang. Now, pag-usapan naman natin guys, yung nag-iisang rason bakit nyo dapat bilhin itong si iPhone 6, which is yung kanyang camera guys. Yes, wala talaga makakatalo dito sa phone na to kapag gagamitin mo ang kanyang camera guys ng maayos. Kahit na 9 years ago pa, hindi pa rin talaga matatawaran yung technology na iniligay ng Apple pagdating dito sa camera ng iPhone 6. Yes, dati guys, wala talaga makakatalo dito sa phone na to pagdating sa photo and video camera. And ngayon, I'm pretty sure na sa presyong 1,000 to 3,000 pesos, wala pa rin makakatalo nito. Kapag camera lang naman ang hanap nyo, nako po, this one is still pretty good option. Meron kang 8MP dito sa inyong likod, which is napakalit lang. Pero, as you can see, napakaganda ng kanyang mga kuha guys. Napaka-color accurate, natural na natural. At saka, kahit na hindi siya ganun ka-high quality, ay napaka-sharp pa rin niya para sa akin. Kapag selfie naman pag-uusapan, medyo pangit po siya kapag natural lighting, since 1.2MP lang po siya. Pero kapag natsyempohan mo yung tamang lighting, which is yung natural light, perfect na perfect pa rin to pang selfie outdoor.
Yes guys, 1.2 MP lang po siya pero talo pa yung mga iba't ibang Android phones na merong mga 8 MP or more. Dahil nga guys, it is a camera-centric smartphone kahit na nung 9 years ago pa. So, para sa akin, kapag camera lang na pag-uusapan, pagdating dito sa photo and video camera, okay na okay pa rin itong si iPhone 6. Ngayon, sa kanyang video guys, 1080p at 60 fps na po ang pwede niyang gawin dito sa kanyang main camera at saka 720p naman pagdating sa kanyang selfie camera. At ngayon, as usual, try natin. So, eto na guys, ang video camera ng iPhone 6 ngayong 2023. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, ang selfie video camera ng iPhone 6 ngayong 2023. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Woo! So, napaka-short pa rin ng video camera nitong iPhone 6 guys. Pagdating sa kanyang main o di ka naman sa kanyang likod, napakaganda pa rin. Pwede pa rin siyang gamitin pang project, pang My Day, pang Instagram, and more. Pwede pa rin to guys, like legit. Kahit na pang shoot nyo pa to ng TikTok video no guys, pwede pa rin siya as long as meron kayong enough na storage. Yes, yun lang talaga yung medyo problema dahil nga yung mga binibenta sa bangketa o di ka naman sa mga gilid-gilid lang. Halos lahat po ay 16 gig lang po o di ka naman 32. So, medyo malaki na yung 32 gig actually. Pero yung 16 gig is not enough. Yun talaga yung isa sa mga problema kapag bibili ka ng second hand na iPhone ngayon guys. Dahil nga, limited lang yung storage na available. Eto guys, 16 gig lang or 32 gig. So, you know, napakababa. But, bibigyan ko kayo ng tatlong babala bago kayo bumili ng iPhone 6. Una guys, is that yung battery. Sinabi ko naman yun kanina, legit po talaga na napakabilis na talagang malobat nitong phone na to. Pangalawa is that napakarami pong pwedeng maging changes dito sa iPhone 6 since matagal na po siya. Pwedeng magkaroon ng issue inyong mga button, pwedeng magkaroon ng issue inyong fingerprint, pwedeng magkaroon ng issue inyong camera dahil nga napalitan na po siya. Yes guys, that is why kapag bibili ka ng iPhone 6, better check all these. Una, yung kanyang Touch ID. Pangalawa, yung kanyang speaker. Pangatlo, yung kanyang mga buttons. Pang-apat, yung kanyang camera, both main and selfie camera. At saka panglima, yung kanyang display. Dapat maganda pa rin po siya and hindi siya yellowish. So kapag okay ang lahat ng yan at saka gumagana rin yung inyong mga SIM card, abay okay na yung iPhone 6 na bibilhin nyo. At panghuli na babala naman guys is that hindi na po siya updated. So dahil nga hindi na siya updated, hindi ka na makaka-download ng mga bagong apps, mga bagong updates, and meron talang mga apps na nagre-require na bago talaga o di ka naman kailangan talaga mag-update and hindi mo na yan magagamit guys. Also, kapag wala kang old account o di ka naman old Apple ID, hindi mo rin madadownload yung mga old version ng mga apps na gumagana like mga Facebook Messenger, TikTok, YouTube. Hindi mo po yan madadownload kapag wala kang old account or old Apple ID. So kapag gusto mo ng old account or old Apple ID, so kailangan mo mahiram sa mga taong merong old account. So yun na naman guys, overall napaka-okay pa rin ng iPhone 6 ngayong 2023. Recommended ko pa rin siya for its camera and also kapag gagamitin mo lang siya casually like yung mga text, tawag, paunti-unting Facebook, okay na okay pa rin talaga etong phone to for its price na 1,000 to 3,000 pesos. Kapag more pa dyan guys, huwag na kayong bumili. Hindi na siya worth it. So I guess that's it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo. And also, kung meron pa kayong mga iPhones na gustong ipa-review, definitely comment down below. So that's it. I'm JP and this is JTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.